Kumalat sa social media ang post ni Frederick Bermudez na nakawan umano siya ng cellphone habang sakay ng tren sa MRT Shaw Station. And I didn't notice kasi super siksikan. And then another thing is, gigit-gitin ka talaga nila to distract yourself. Ang masaklap, pati laman ng kanyang digital wallets na nakadownload sa cellphone, nasimot na rin. Ang hinala niya, ginamit ang kanyang phone number para ma-access ang two-factor authentication sa kanyang accounts. Ayun, nung pag-uwi ko, na-realize ko all my accounts were I no longer had access to all my accounts. Gmail, social media, even bank accounts were compromised. So I asked my banks to freeze my accounts. Nung na-freeze ko na yung bank account ko, nagalaw na siya ng mga magnanakaw. And when I checked nung nag-open yung bank on a weekday, wala na siyang laman. Bukod pa riyan, nagpapatuloy ang panloloko ng mga kawatan. They are also trying to fish me or phishing, no? They've been sending messages to my device, to my new device, saying that they found my iPhone 15 Pro Max. So ayun yung nawala. Tapos they attach a link. Paalala ng mga otoridad, agarang magsumbong sa pinakamalapit na police station. Ang paalala lang po ng police ng PNP sa ating mga pasahero, whether MRT, bus, or sa jeepney, yung pong mga cellphone sila ay dapat po i-secure po nila sa kanilang mga bag. Yung kung pwede po sa harapan po nila ilagay, hindi yung nasa labas or hindi yung nasa bulsa lamang. I-secure po talaga nila ang cellphone kasi napakadali po yan. Para naman sa financial advisor na si Enery D, mahalagang ipagbigay alam agad sa bangko ang inyong sitwasyon. Definitely contact mo agad yung yung company, 'di ba? Sabihin mo may suspicious, no? Sabihin mo pwede agad ba ipalock, 'di ba? Pag pinalock sa 'yan, wala siyang magagawa, 'di ba? Parte ng buhay ng marami sa atin ang pamamasahero. Kaya hangga't maaari, maging maingat dahil marami pa ring mapagsamantala na humahanap lang ng tiyempo. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita.